Lahat tayo ay hindi mga taga rito sa ibabaw ng lupang ito. Kaya lang tayo nandito upang ganapin natin yung maliliit na kautusan ng Diyos. Lahat tayo mga kababayan ay isang estranghero sa daigdig nito. Mayroong isang makatotohanang buhay sa kalangitan na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Ay isang magandang umaga po muli mga kababayan, ang aking pinaabot sa lahat ng aking mga manonood, sa lahat ng aking mga subscriber, at ngayon din sa mga sumasaliksik na nakapanood ng aking mga video. Ako po ay bumabati na isang magandang umaga muli sa bawat isa sa inyo. Saang dako man kayo naroon sa mga oras na ito, sa aking mga kababayan dyan sa parting Middle East, sa parting Amerika, o sa mga bahagi ng mundo na naroon kayo at na datnan ng aking mga salita, ay hinihingi ko po ang inyong suporta. Sana ay tulungan ninyo ako na mapalago ang aking bagong bukas na channel. Ito po ay isang programa upang patuloy nating ipalaganap ang kahalagahan ng mga salita ng Diyos. Nasa inyo po ang aking tagumpay sa tulong na rin ng ating Ama. Gaya ng aking mga sinabi sa mga naunang video ko na magkaroon lamang ng kahalagahan ng ating mga buhay sa ibabaw ng lupa ay kapag tayo ay gumanap ng kanyang mga kalooban. Yan po ang katotohanan niya mga kapatid. Kasi kung atin lang pong nalalaman mga kapatid, usap tayo ng isang verbal na pag-uusap. Lahat tayo ay hindi taga rito sa ibabaw ng lupang ito. Lahat tayo ay hindi mga taga rito sa ibabaw ng lupang ito. Kaya lang tayo nandito upang ganapin natin yung maliliit na kautusan ng Diyos. Ano yung mga kautusan ng Diyos? Yung magsisi tayo sa ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng pagtupad ng mga maliliit na lituntunin na inutos hindi lang sa panahon ng mga propeta, inutos din naman sa panahon din ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat tayo mga kababayan ay isang estranghero sa daigdig nito. Mayroong isang makatotohanang buhay sa kalangitan na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo noong kapanahonang siya'y umiral. At yung kapangakuan yan, magpahanggang ngayon ay nakatatak. Saan? Diyan sa banal na kasulatan. Isang halimbawa ng kanyang salita, mga kababayan. Sabi niya, mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa kalangitan, na doon ay hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Hindi katulad ng kayamanan sa lupang ito na ninanakaw. Ano pa? Ano pa yung mga palatandaan ng mga salita ng dakilang Kristo? Mayroon pang isa. Mayroon namang katawang ukol sa langit, at mayroon din namang mga katawan na uukol sa lupa. Ngunit iba ang kalulhatian ng mga katawang ukol sa langit, at iba rin naman ang mga kalulhatiang ukol sa lupa. Ito na ang ating mga katawan, mga kapatid, ang tinutukoy doon sa talatang ito. Kaya parating ng panahon na magtagumpay ang bawat isa sa atin
pag-ahon natin, luluklok tayo sa harapan ng Diyos. Sa anong paraan? Sasalin tayo sa mga katawang walang kamatayan. Yan po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi po pwedeng pupunta ka doon na wala kang gagamitin katawan. Magkakaroon tayo ng katawan. At yung mga katawang iyan ay malao nang inihanda ng ating Panginoong Jesucristo. Malao na. Matagal ng panahon. Kaya nga ang sabi niya, sa bahay ng aking ama, sabi niya, ay maraming tahanan. Ako'y paroon upang kayo'y aking ipaghanda ng mga dakong kalalagyan. Yan po yung nakasulat sa banal na kasulatan na sinalita ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang tanong, sa anong paraan natin makamit yung mga katawang yun na walang kamatayan? Simple lang naman eh. Susunod tayo sa tamang palatuntunan ng langit. Hanapin mo yung tanggapin mo yung tamang aral. Tanggapin mo yung banal na bautismo at pagkatapos magsilbi ka sa harap ng Diyos habang taglay mo yung tinatawag na kalakasan ng ating mga katawang laman at kalakasan din naman ng ating mga pagka-espiritu, maging ng ating mga kaluluwa. Habang tayo nabubuhay, pagkaloob natin sa Diyos ang ating mga araw-araw na buhay sa laman. Maliit lang naman na hinihingi ng Diyos, mga kapatid, mga kababayan. 6 na araw na gagawa ka na para sa iyo. Siyempre, nabubuhay tayo sa laman. Alam ng Diyos yan eh. At ang 7 araw ay pagkaloob sa Diyos. Isa lang naman ang ayaw ng Diyos eh, yung sasamba ka sa mga larawang inanyuan. Karamihan kasi mga kababayan sa panahong ito na nakikita natin sa ating kapaligiran, ayaw ko magsalita ng mga pangalan ng mga relihiyon. Karamihan, makikita naman natin eh, kung alin yung ayaw ng Diyos, yun ang ginagawa ng mga tao. Nananampalataya sila na may Diyos. Naniniwala sila sa Diyos. Pero yung ayaw ng Diyos, yun ang kanilang ginagawa. Di ba mga kababayan, wala ba kayo napapansin sa inyong mga nakikita sa paligid, sa inyong mga paligid? Pansinin ninyo mga kababayan kung tama ba ang salita ko. Yung ayaw ng Diyos, yun ang ginagawa ng tao. Yung iba naman, nagpapakita sila sa karamihan ng mga tao na nakasuot ng mga malilinis na damit. Mga puting-puti na kasuotang malilinis na damit. Magmula sa balikat hanggang sa talampakan. At naglalakad sila sa mga kalsada. Makikita mo sila sa mga pintuan daan, sabi. Para ipakita nila sa mga tao na sila ay mga banal sa harap ng Diyos. Pero ang katotohanan, ayaw ng Diyos na maging ganun sila. Bakit? Karamihan sa kanila, kung tawagin ay mga mapagpaimbabaw. Mapagpaimbabaw. Ano po ba mga kababayan ang ibig sabihin ng salitang mapagpaimbabaw? Ang ibig sabihin ng salitang mapagpaimbabaw ay pakitang tao. Katulad ng mga ginagawa ng mga Parisiyo at mga eskriba sa panahon ng dakilang Kristo. Yung iba naman dyan, marinig mo mismo sa kanilang mga bibig. Anong marinig mo sa kanilang mga bibig? Linisin mo muna ang iyong sarili bago mo ipangaral ang mga salita ng Diyos.
Ipagpalagay natin mga kapatid, sa panahon ito, kung ganyan magiging katuwiran ng tao, sa tingin po ninyo o sa palagay po ninyo, mayroon kayang isang tao na makakagawa na linisin muna niya ang kanyang sarili bago siya tumawag sa Panginoon? Sa palagay ko, wala eh. Kasi, pagpalagay natin linisin mo ngayon ha, pagpalagay natin linisin mo ngayon, paano linis ang gagawin mo? Eh, may nagkakasala ka. Linisin mo ngayon, kunyari, naglinis ka ng sarili mo. Mamaya, nakakaisip ka na naman na hindi maganda. Makakapagsalita ka na naman na hindi maganda. Yun lang, may nakita ka lang na naglalakad sa kalsada. At kapag may nakita kang may kapintasan yung isang tao, makakapag-isip ka na hindi maganda eh. Bakit? Dahil tao ka. Likas sa isang tao na mayroon siyang kaisipang ganun. Kahit banal ka pa sa harap ng Diyos, tao ka. At ano ba ang kaugalian ng isang tao? Ano ba ang damdamin ng isang tao? Mortal tayo. Hindi tayo immortal. Kaya kung sino man yung naririnig nyo na nagsasalita ng mga ganyang pananalita, huwag kayong maniniwala. Kasi isang uri lang yan ng mapagpaimbabaw. Kunyari, naglilinis ng kanyang sarili para ipakita sa mga tao. Pero yung kalinisan na yun, hindi habang buhay yun. Maya-maya, minuto, mamaya lang, pakalipas ng ilang minuto, nakakasala na uli ang tao. Nakakapag-isip, nakakapagsalita at nakakakita ng mga bagay na maaring bibigyan niya ng kapintasan sa kanyang kapwa. Kaya, ano ngayon ang pwede mong sabihin sa akin na linisin mo muna ang iyong sarili bago po ipangaral ang salita ng Diyos? Bigyan po ninyo ako mga kababayan ng isang rason o katwiran tungkol sa mga bagay na ganyan. Oo, madaling sabihin. Madali pong sabihin yan. At pwedeng gawin sino mang tao. Pero pansamantala lang yun. Pagkatapos nun, tulad ng aking sinabi, minuto o segundo lang ay nagkakasala ka na naman ulit. Kaya kung hintayin mo na linisin mo muna sarili mo bago mo ipangaral ang salita ng Diyos, hanggang kailan? Hanggang kailan ka maghihintay? Hanggang sa abutan ka na ng pagtanda. E pag tumanda ng tao, katulad niya sa video na ipinapakita ko sa inyo mga kababayan, 130 years edad na matanda, nakahiga na lang, di na kayang kumain mag-isa, di na kayang magbihis mag-isa, di na kayang lumakad, butot balat na lang. Eh kung magiging ganun ng kalagayan mo, sa kahihintay mo, na magkalilinis mo sa iyong sarili, na pag-abutan ka na ng pagtanda, anong mangyayari sa iyo? Wala na. Wala ka na silbi eh. Kahit tagtarin ka pa ng pino, hagis ka sa gitna ng dagat, pakain ka sa mga isda, wala ka na silbi. Baka na isda man ayawang ka eh. Di ka kakainin ng isda. Di ba mga kababayan, magiging positibo tayo sa isang bagay na alam natin na maaaring mangyari sa hinaharap. Ganyan lang po mga kababayan. So, pansamantala mga kababayan, putulin ko ang video at humihiling ako ng inyong patuloy na suporta. Sa lahat ng aking mga viewers, subscriber man o hindi subscriber, patuloy lang po kayong manonood sapagkat unti-unti ay makakapulot kayo ng mga aral sa aking mga video na buhat sa kalangitan. Buhat sa kalangitan. Kanya po mga kababayan. Hanggang dito po lamang at ako po ay muli ay nagpapasalamat sa bawat sa inyo at tumihingi ng inyong patuloy na suporta. Magandang umaga muli sa bawat sa inyo.